Breaking news! Kasing init ng panahon ang pagka-viral ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayong matapos ang isang nakakatindig balahibong misyon doon. Naku po Mr. President, hinay-hinay lang, baka sa dami ng inyong ipamimigay ay madami ding iiyak. Hindi na talaga mapipigilan pa ang ating Pangulo sa kanyang adhikain dahil kusang nagsisilabasan na ang mga resulta nito. Masyadong subsub sa pagtatrabaho si PBBM sa kabila ng kaliwat ka ng paninira sa kanya. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Just in, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng iba't ibang tulong ng pamahalaan sa mahigit 2,000 benepisyaryo sa munisipyo ng San Jose Occidental, Mindoro sa kanyang pagbisita sa lalawigan ngayong araw. Kabilang dito ang 11 units ng pump at engine mula sa Department of Agriculture, 2 unit ng combined rice harvester at 4 wheels drive tractors mula naman sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, 62-footer tuna fishing boat, 6 na units ng 18-footer small boat at 7 unit ng fish aggregating device, 8 unit ng marine engine, 1 unit ng chest freezer na may lalagyan, 35 sets ng bottom set grills net mula naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. 2 unit naman ng small-scale composting facility mula naman sa Bureau of Soil and Water Management. Ang mga iba't ibang klaseng tulong na ito ay malaking impact sa adhikain ng ating Pangulo para sa mga magsasaka, mangingisda at iba pa. Matatanda ang ginagawa lahat ng Pangulo ang kanyang makakaya para matupad ang kanyang pangarap na dadating tayo sa puntong wala nang magugutom na Pilipino. Heto pa mga kababayan, bukod sa mga machineries at equipments na binigay ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Department of Agriculture ay nagpaabot din ng iba't ibang tulong sa mga apektadong magsasaka sa pamamagitan ng Rice Farmers Financial Assistance nito, kabilang ang 3,000 halaga ng fuel assistance bawat isa para sa halos 400 beneficiaries. 5.1 million pesos halaga naman sa 193 na magsasaka sa ilalim ng El Nino Indemnification Fund at 77 million piso na loan para sa survival and recovery. Ang National Irrigation Administration ay nagbigay din ng 7.38 million piso para sa operations at maintenance subsidy sa irrigations group, Certificate of Condonation at Exemption na nagkakahalaga ng 18.48 million peso sa isang irrigators group at 24 na units naman ng solar pump irrigation projects na nagkakalaga ng 50 million pesos para sa 3 pang grupo. Ang Department of Social Welfare and Development or DSWD ay nagpalawig ng 5,000 pesos bawat isa sa 10,000 beneficiaries sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation at 15,000 pesos bawat isa sa 13 beneficiaries sa ilalim naman ng Sustainable Livelihood Program. Nagbigay din ang Department of Labor and Employment o DOLE ng 12.9 million pesos halaga ng sahod para sa trabaho sa 2,953 beneficiaries sa ilalim ng tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged at displaced workers o TUPAD. Nagbigay din ang DOLE ng Government Internship Program na nagkakahalaga ng 4.5 million pesos sa 94 na beneficiaries. Bukod dito, naglagay din ang DOLE ng mga fish aggregating device na nagkakahalaga ng 994,480 sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program para sa 58 beneficiaries. Nag-alok naman ang Department of Trade and Industry ng One Town, One Product Brand Development Package na nagkakahalaga ng 50,000 sa 5 beneficiaries, habang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ay nagbigay naman ng mahigit 1.55 milyong piso na tulong para sa 70 beneficiaries. Bukod sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong magsasaka at mangingisda, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nag-organisa din ang pamahalagan ng serbisyo karaban upang mailapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga residente ng Occidental Mindoro, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Itinatag din ang kadiwa ng Pangulo na nag-aalok ng iba't ibang produkto sa mas mababang presyo sa Occidental Mindoro. Ang bigas sa kadiwa ng Pangulo ay ibinibenta sa halagang 35 piso kada kilo. Maraming salamat sa iyong pagpakilala at magandang umaga po sa inyong lahat. At magsiupo po kayo at mahaba itong kwento ko.
Ah, ako mabuti naman at nabalik ako dito dahil hindi talaga nakakatanggap ako ng mga report ay talagang malakas ang tama ng El Nino dito sa lalawigan ninyo. At yung iba, yung pinanggalingan nga namin, ay nakita namin talagang tuyong-tuyo. Kaya nandito kasama rin natin, hindi umakyat sa stage, nandyan ang National Irrigation. Ayan, si Eddie Guillen, tiga amin po ito, pero siya nailagay natin sa irrigation. At marami po tayong plano. Meron tayong pinaplano ngayon na dam na ilalagay para makuberan hanggang San Jose, Magsaysay, at mapatubigan na. Para naman kahit mahina ang ulan, ay meron pa tayong makukuhanan ng tubig. Ito sa pamamaraan ng dam at magbibigay din tayo yung tinatawag na solar-powered pump. Ito po ay mga bomba na may solar na hindi na kailangan ikabit sa kuryente. May solar siya, may sarili siyang pinagkukuhanan ng kuryente. At ito, mabilis lang ito, hindi masyadong mahal. Maraming magdadala po kami rito para mapatubig na naman. Dahil alam naman po natin sa ating mga magsasaka, ang punot dulo, lalong-lalo na pagkapalay ang pinag-uusapan, ang punot dulo nitong lahat ay patubig. Kasama siyempre yung ayuda, kasama pa siyempre lahat ng mga ibang inputs. Ngunit kahit kumpleto lahat ng ating urea, yung ating fertilizer, kahit kumpleto lahat ng pesticide natin, kahit kumpleto ang ating mga farm equipment, pagka mahina ang daloy ng tubig ay nababa pa rin ang ani. Kaya yun ay babaguhin natin. Ito po ay aming ginawa. At kung titignan po ninyo, dinaanan po rin natin yung kadiwa doon sa kabila. Makita po ninyo, ito po ang aming ginagawa upang tumulong. At ang tinatawag namin dito is the whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng pamahalaan, lahat ng iba't ibang departamento ng pamahalaan ay sabay-sabay na tumutulong. Hindi lamang DA, hindi lang Department of Agriculture dahil pinag-uusapan nga ang mga pagsasaka. At ngunit kasama na rin natin ang iba't ibang mga kalihim ng iba't ibang departamento upang sila lahat ay makipag-coordinate sa local government. Nandito si Vice Gov, nandito si Mayor, para magsama-sama at maging maayos ang pagdala ng tulong sa mga nangangailangan. Kaya kasama natin silang lahat para makita nila kung ano yung pangangailangan dito. Patuloy din po itong aming ginagawa. Yung kadiwa naman ay aming ginagawa para meron mabigyan ng pagkakataon ang mga lokal na ipagbili ang kanilang mga nagawa, kung ano man, mga produkto nila, ay meron silang pupuntahan para maipagbili nila yan. Kasama na dyan yung tulong ng pamahalaan at yung mga mas mura na agri-products na pagkain, lahat ng bigas, pati isda, pati may nakita ko sa kanina, marami ng asin dito. At yun ang binubuhay namin na industriya. Lahat po ito ay sama-sama upang makatulong. At kailangan namin tulungan dahil talagang wala tayong magagawa. At napakainit at hindi na umulan. Kailan ang last time na umulan dito? November pa siguro. Mga ganun. Ilang buwan na yun, maglilimang buwan na walang ulan. Kaya hindi lamang dito pero sa buong Pilipinas, yan talagang naging problema. Hindi lamang ang Pilipinas, kundi ang buong Asia. Ganyan din ang mga problema. Kaya sinama ko na lahat ng mga secretary, cabinet secretary ng iba't ibang departamento na makita nila kung ano talaga ang pangangailangan, kung ano ang kailangan gawin at para ma-implement kagad ang mga tulong na ibinibigay sa inyo. At nandyan po ang DOH, nandito ang DOH, may MAIP, yung DOLE, may TUPAD, ang DSWD, merong ayuda, at marami pa pong iba. Ang DA, meron daw pinag-uusapan namin
doon sa mga iba't ibang lugar na kahit anong gawin natin ay wala talagang tubig, walang tumutubo, ay bibigyan natin, meron tayong programa sa crop insurance. So baka makabawi tayo ng kaunti doon at ibibigay natin sa ating mga farmer para naman meron silang hawak na pera para naman sa mga pangangailangan nila dahil wala talaga silang tanim, wala silang ani. Napakahirap naman pagka talagang masyado silang gumutulid. Kaya yan po, kaya po kami nandito upang bigyan ng tulong ang lahat ng nangangailangan dito sa gitna ng nararanasan natin na El Nino. Asahan po ninyo na ang pamahalaan po ay ang national government, kasama ang ating mga legislator, kasama po ating mga cabinet secretary, kasama po ang ating local government. Pinagkakaisa natin lahat yan upang gawin lahat ng kailangan gawin, lahat ng kaya namin gawin upang tumulong sa mga tinamaan nitong El Nino at sa iba't ibang pang problema. At yan po ay, kaya po ginawa po natin yung Kadiwa para hindi na po kayo kailangan pumunta sa opisina ng regional office o kung ano man, pati LTO meron dyan, pati DOH meron dyan, pati yung sa DOLE meron dyan, DTI nandyan din. Nagbibigay, DA, nagbigay tayo ng counting tractor at saka yung mga iba't ibang gamit para sa post-harvest facilities at saka sa mechanization ng ating mga farmer. Kaya po asahan po ninyo na ito po kami lahat ay sabay-sabay na gumagalaw para tiyakin na kahit papano, kahit na tayo naghihirap dahil sa pagbago ng panahon at nararamdaman natin yung climate change na tinatawag, ay asahan po ninyo, nandito po kami upang gawin ang lahat ng kayang gawin ng pamahalaan, kasama ang local government, kasama ang inyong congressman, kasama lahat para tumulong sa taong bayan. Yan po ang aming serbisyo po sa inyo at huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami nagsasawa ng magserbisyo. Kami po patuloy din. Kahit pag-alis po namin dito, tuloy pa rin ang pag-monitor namin para tiyakin na wala namang maiwanan. At siguro alam na ninyo, ang aking pangarap para sa administrasyon na ito ay wala nang gutom. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat.